Hi everyone, welcome back sa aking channel. So for today's video, we will continue our discussion on solving quadratic equations by factoring. So number 6, 7, and 8. So meron na tayong first video about solving quadratic equations by factoring kung saan yung mga coefficient nung meron ng square natin ay puro 1 lang or walang coefficient yon. So ibig sabihin nun 1. So dito sa 6, 7, and 8, ang coefficient natin yung may square, x square may coefficient na siya. So sa number 6, 4. Sa number 7, so yung r square, negative 2 ang coefficient. And for number 8, y square, so we have 5. So ang technique sa ganito ay kaparehas din naman nung ginawa natin dun sa first video natin na 1 to 5. So nadagdagan lang ng konting step. So by factoring pa rin ang gagamitin natin. Okay, so again, ang lesson na ito ay para sa grade 9 mathematics para sa first quarter. Okay, so let's start with number 6. So ang first step natin ay gagawin nating 0 ang isang side. So itong right side gawin nating 0 by subtracting 12x to both sides para mawala ito. Or simply yung 12x transpose natin. Pag nagtatranspose kapag positive, magiging siyang negative. Okay? So pag nilipat natin sa kabila, magiging siyang negative. Or same lang yon kapag nag-subtract tayo ng 12x to both sides. So yung 12x walang kaparehas dito, walang like term. So ilagay ko lang dito sa gitna. Ayan. So therefore we have 4x squared minus 12x plus 9 equals 0. Then pwede na tayong mag-trial and error dito. Pero kung mapapansin nyo, kapag ganitong merong coefficient yung x square, tingnan nyo muna kung perfect square. So tingnan nyo yung first term natin, 4x square. Perfect square kasi itong coefficient natin na 4. At ganun din itong last term natin na positive 9, perfect square din. So bakit natin kailangan tingnan kung perfect square yung first and last term? Kasi baka sakaling magamit natin yung identity na square of binomial kung perfect square siya kasi meron tayong a squared plus or minus 2ab plus b squared equal ito sa square root nitong a squared a. Ang sign ay depende sa second term plus or minus square root ng b squared b. Baka sakali kasing magamit natin ito. Okay, so itry natin kung pwedeng magamit yan. Kunin natin ang square root nito. Square root of 4x squared ay 2x. Square root ng positive 9 ay 3. So tapos itatry natin itong gitna kung mag-eksakto siya dito. 2ab, i-multiply natin sa 2. So when we multiply sa 2, 2x times 2 times 3, that is equal to 2x times 2 is 4x times 3, we have 12x. Ayun, eksakto sa gitna. Pag umeksakto siya sa gitna, ibig sabihin, siya ay perfect square trinomial na factorable sa ganitong form. A plus or minus B. So since negative, so therefore ang factor lang nito ay yung square root ng 4x squared, 2x. Yung square root of 9, 3. Ang sign natin ay nakadepende dito sa second term, negative 12. Kaya negative, so square siya, equals 0. So therefore, isolve na natin ang x natin. So itong square, pwede nang tanggalin yan. Kasi when we take the square root of both sides, square root of 0 ay 0 pa rin. So isolve lang natin yan. So we have 2x minus 3 equals 0. Then just solve for x. So add 3 to both sides. Cancel out. So we have bring down 2x is equal to 0 plus 3. We have 3. And then last step, divide both sides by 2. Okay, so therefore the value of x is 3 over 2. Meron lang tayong one solution dahil nga perfect square siya. Okay, so when we substitute x is equal to 3 over 2, mag-i-equal yung left side and right side. Okay, so tandaan lagi kapag may coefficient yung x square natin kapag may coefficient tapos yung coefficient niya ay perfect square kagaya nito 4 tapos yung last natin ay perfect square din, i-try nyo muna itong technique na ito, itong identity na to. Try muna kung perfect square trinomial siya. Okay, so next number 7. 11r plus 15 equals negative 2r squared. Para pala sa mga nanonood sa TikTok, hanggang 10 minutes lang doon. Ang kompletong video po ay makikita sa YouTube channel ko. Okay, so we have 11r plus 15 equals negative 2r squared. So nag-iisa lang tong r squared natin dito, negative 2r squared, and negative siya. So ito na lang ang ilipat natin sa kabila. So yung negative, pag nilipat sa kabila, magiging siyang positive, or same yan kapag nag-plus tayo ng 2r squared to both sides. Okay, and then arrange natin. So cancel out na to, 0 na ito. Unahin natin yung 2r squared plus 11r
plus 15. So positive lahat yan. So ibig sabihin ang solution natin dito automatic 0. Basta positive lahat yung mga terms natin. Or negative ang magiging sagot natin, negative. Okay? So may iba-iba na tayong technique para sagutan ito. So uunahin ko yung pinakamadali kapag nagfa-factor ng ang coefficient nitong r square ay hindi 1 kapag 2. So yung pinakamadaling technique yung ginagawa natin, itong 2 imumultiply natin dito sa 15. Kasi mas madaling mag-factor kapag 1 lang ito. So magiging siyang r squared plus 11r 2 times 15. So we have plus 30 equals 0. Okay, so tapos factor of r square. So factor of r square, r lang yan and r. Tapos positive 30, tapos yung gitna natin positive 11r. So ibig sabihin positive parehas yan. Then isa-isahin natin yung factor nitong positive 30. So yung positive na lang ang kukuhanin natin. So yung factors ng 31 and 30, we have 2 and 15, we have 3 and 10. So ano pa ba? 3 and 10. So we have 5 and 6. Okay, so yun na lang ata yung mga factors. So tapos, dahil positive yung gitna, ang sign nito ay puro positive. And then kunin natin yung sum na middle term natin. Yung sum dapat 11. Okay, so sa mga factors natin, alin dyan ang sum ay 11. So we have positive 5 and positive 6. So we have r plus 5 and r plus 6 equals 0. So tapos, ang gagawin natin dahil minultiply natin ito, wag kakalimutan itong step na to. Yung 15 minultiply natin dito sa 2. So dahil minultiply natin, ibabalik natin yan, i-divide naman natin parehas itong itong last term natin. So yung 5, i-divide natin sa minultiply kanina na 2. So divide natin ito sa 2, divide ito sa 2. Okay, so tapos, ang gagawin natin dyan, pagkatapos niyan ay isimplify lang natin itong isa. 6 divided by 2 pwede kasi. Tapos itong 2 na ito ay ilalagay natin dito sa tabi ng r. So therefore, ang factor na natin ay 2r plus 5 na lang ito dahil yung 2 nilagay na natin doon. Tapos itong isa naman ay masisimplify kasi. So 6 divided by 2 kaya magiging r plus 3 na lang siya. Okay, so yan na ang factor natin. Okay, so i-testing natin pag minultiply natin yan. 2r times r, babalik siya dito sa 2r square. Tapos yung last term, 5 times 3, babalik siya dito sa 15. Tapos yung outer at inner, ito i-multiply natin, 5 times r, we have 5r. Yung outer naman, 2r times 3, we have 6r. Pag inad natin, 11r, which is the middle term positive 11r. So therefore, tama yung factor natin na 2r plus 5 and r plus 3. Okay, so equate lang natin each factor to 0 and solve for r. So yung kabila, r plus 3 equals 0. So therefore, subtract 5 to both sides. Cancel na to. 2r is equal to 0 minus 5. So we have negative 5 and then divide both sides by 2. So therefore, ang r natin, one of the factors is negative 5 over 2 and then the other factor is just subtract 3 to both sides. So ang two solutions natin ay 0 minus 3, negative 3. So ang solutions natin, negative 3 and negative 5 over 2. Okay, so yan yung solution natin gamit itong technique na ito. Pwede naman ang gawin natin ay idiretso na natin ng factor ito. Trial and error na tayo diretso. 2r squared plus 11r plus 15 equals 0. So pwedeng ito yung technique na gamitin natin. Idadiretso na natin. Factors of 2r squared, 2r, tsaka r. Tapos itong 15, isa-isahin natin yung factors ng 15. Dalawa lang naman yan. 15 and 1, tapos 3 and 5. Pwede na nating idiretso dyan. So tapos positive ito, positive din ito, automatic dalawang positive yan. So tapos itong 15 and 1, pwedeng i-trial and error natin. Ilagay dito yung 15, ilagay yung 1, tapos i-try natin yung FOIL method. Dapat ang magiging gitna dapat 11r. Okay, so obviously hindi ito dahil 15 times r, 15r, tapos 2r times 1, 2. So hindi siya mag-eksakto. Then pwede nating baligtarin. Dito yung 1, dito yung 15. Lalo nang lumayo kasi i-multiply yung outer tsaka itong inner, then i-add. So mali ito. So ibig sabihin, mali na ito. So try natin yung 3 and 5. So 3 and 5, ang inner natin ay 3.
ang outer natin ay 2 times 5, we have 10. Pag inad 13. So mali ito, ibig sabihin, ang last na lang natin baligtarin. Dito yung 5, dito naman yung 3, which is ito na nga yun. Okay? So yan yung ito yung diretsong technique na trial and error. If-factor lang natin yung 2r squared, 2r and r, and then yung 15, 5 and 3. So ayan. Medyo mahirap itong technique na ito kapag yung last term natin ay maraming factors yung last term. Kasi dito sa example natin, itong 2r squared, ang factor niya, 2r and r lang. Pero pag nagkataon na itong coefficient of r squared ay maraming factor, kagaya ng 4, ng 6, ng 8, yung marami lang siyang factor, more than 1 na pair, medyo, tapos ito marami ding factor, medyo mahirap ito. Ang pinakamadali pa rin, itong imumultiply na lang natin itong term natin dito, imumultiply dito. Para yung factor niya, i-add na lang natin pag nakuha na natin yung mga factors. Kahit marami yung factors niyan kasi hindi na tayo magpa-product ng outer at inner, basta wag kakalimutan yung susunod na part natin, i-divide natin kung saan minultiply. Okay? So tapos yung dinivide natin, ilalagay natin dito sa harap. Tapos yung isa ay, kung masisimplify yung isa, edi ma-simplify. Kung halimbawa hindi na simplify itong 6 over 2, itong 2, dadalhin din natin dito sa harap nito. Okay? So, ganun ang technique na para sa solving quadratic equations by factoring kapag may coefficient yung quadratic term natin, yung may exponent na 2. Okay, so last example, number 8. So, we have 5y squared minus 13y minus 6 equals 0. So, naka-arrange na ito in standard form. So, kagaya nung kanina, yung last na technique na pinakita ko sa inyo, ito marami tong combination. Itong una, 5y lang. So 5y squared, so 5y and y lang. So tapos itong negative 6, pag ginamit natin yung diretsong trial and error, we have 6 and 1, we have 3 and 2. So pwede itong technique na ito. Pero nga, sabi ko nga, negative ito. So plus, minus ito, pwedeng negative, ito kabila yung positive. Tapos positive, ito yung negative, and then negative, positive. So pwedeng laro-laruin nyo na lang yan, i-substitute nyo lahat hanggang makuha nyo yung outer at inner na magiging siyang negative 13y, yung sum ng outer at inner. Okay, so pwedeng mag-umpisa kayo dito sa 6, 1, ayan. So medyo mahirap nga itong technique na ito kasi nga nag-outer at inner pa tayo. Kaya I prefer ang mas madaling gamitin yung isang technique. So yun na lang ang gagamitin ko. Pwede rin ito ha, walang problema dito. Medyo marami nga lang yung ita-trial and error. Pero same lang din naman yan. So mas madali yung isang technique. Itong 5, i-multiply lang natin sa 6 para maging siyang y squared minus 13y. 5 times 6, we have negative 30 equals 0. So mas madaling i-factor yung negative 30. So kagaya nung kanina, no, 30 lang siya. So 1 and 30, 2 and 15, 3 and 10, 5 and 6. Sa 4 hindi pwede, no? So hindi eksakto. So yan yung mga apat na pairs natin. So therefore, ang factors natin, tingnan ang sign negative. So therefore, factors of y squared, y and y. So since negative ito, so dapat isang positive, isang negative. So hanap kayo dito ng isa-subtract natin, ang magiging difference dapat ay 13. 13 dapat. So therefore, alin dyan ang magiging difference na 13? Opposite sign dapat. So isa-subtract. So 2 and 15. Mas malaki yung negative dapat. So negative 15, positive 2. Okay? So ang factors natin, y plus 2 and y minus 15 equals 0. Huwag kakalimutan yung minultiply natin. Minultiply yung 6 sa 5. So ngayon, i-divide naman natin itong factors natin kung saan minultiply sa 5. So karaniwan, yung isa dyan ay masisimplify. So 15 divided by 5, pwedeng masimplify yan. Tapos itong isa, 2 over 5, hindi masisimplify. So itong 5, dadalhin lang natin dito sa harapan ng y. Kaya magiging factors na natin ay 5y plus 2 equals, or ito pa palang isa, yung na-simplify, y 15 divided by 5, that is 3. So y minus 3 equals 0. So kung ginamit nyo yung kaninang technique, so yung ifa-factor, yung 6 ang ifa-factor, so yan ang magiging factors natin, 5y and y, tapos yung factors ng negative 6, 2 and negative 3. Okay, so equate na lang natin each factor to 0. So we have 5y plus 2
equals 0 and the other is y minus 3 equals 0. Unahin na natin itong y minus 3, just add 3 to both sides. So therefore, one of the solutions is y equals 3. And the other, subtract 2 to both sides. So we have 5y is equal to, cancel this, 0 minus 2, we have negative 2. And then last, divide both sides by 5. So therefore, yung isang value ng y is y equals negative 2 over 5. So pwede nyong i-checking, substitute 3 and negative 2 over 5 dito sa y, ang magiging sagot diyan parehas ay siguradong magiging 0. Okay, so sa quadratic equation nga pala kasi kung ano yung nakuha nyo pag sinubstitute nyo yan, wala kayong makukuhang extraneous dyan. Laging masasatisfy parehas yan. Basta tama yung process natin. Okay, so that's it. So I hope nagustuhan niyo yung explanation ko para sa solving quadratic equations by factoring kung saan ang quadratic term natin, ang coefficient ay hindi 1. So thank you for watching. Kung meron kayong math question ay mag-comment lang po kayo dito sa aking channel. Pwede rin sa aking FB group or i-DM nyo ako sa aking messenger. DM nyo lang ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Huwag po kayong mahihiya pag may question. Basta hindi mga activity, mga online quiz o mga ganon. So basta magtanong lang kayo dyan, ay tatry po nating sagutan lahat ng mga questions. DM nyo lang po ako dyan. Okay, so good luck po sa lahat ng mga nagre-review dyan. Bye-bye and God bless.